So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative at ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario mga kapatid ng MCGI, 7 minutes, your time start. Yan. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ito tanong ko sa iyo. Nung sumampalataya ka ba kay Kristo, sabi mo by grace naligtas ka na. Sabi mo Yes, yan eh. Yes, Ayan. Ito tanong ko sa iyo. Kahit ba sumasampalataya ka at kahit hindi ka na manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin ba? hindi po 'yun utos, hindi po 'yun utos ng apostol na binasa ko kapatid, kasi po yung kaligtasan po na inutos ni Apostol Pablo ay may resulta po yung kabutihan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo ayon sa Jess, kaya kayo'y mga nasa kay Kristo, kayo'y gagawa ng mabuti. Kaya inutos ni Apostol Pablo. Hindi, ang tinatanong ko sa iyo, meron kang faith. Sabi mo, ligtas ka na by grace. Sabi mo yan. Yes. Tanong ko Yes, sa iyo, ngayon meron kang faith, ligtas ka na, ibig sabihin kahit hindi ka manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Ay hindi ako ligtas kapag hindi ako manatili ni Kristo. Sapagkat Yan. ang pananampalataya ni tinuro ni Apostol Pablo ay siyempre diyan palagi kay Kristo. Hindi kami hihiwalay kay Kristo kapag kapag hihiwalay kami ni Kristo, hindi na kami kay Kristo, kasi sabi diyan ng John chapter 15 verse 5 to 6, ang sabi ng 6, kapag hindi kayo sa akin ay siyempre hindi rin si Kristo. Ibig sabihin, sabi mo, unang-una mong binanggit, sabi mo, hindi ka ligtas kahit may faith ka pag hindi ka nanatili kay Kristo. So lumalabas sa sinasabi mo, kailangan pala manatili para yung faith at pananatili ay magkasama sa kaligtasan. Tama ba o mali? Categorical. Mali ka. Kasi po, ang sabi ko, kasi, mali ka. Mali. Mali po, kasi po, ang pananampalataya ay yun po ang ating kaligtasan. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, yun po. Dapat, yan ang ating babasahin, kapatid. Kasi sabi diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi. Sabi mo kanina, pag may faith ka, hindi kita papakawalan dyan eh. Sabi mo kanina, pag may faith ka, ligtas ka na. Pero tinanong kita, sabi ko, kung hindi ka ba mananatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Sabi mo, hindi na ligtas. So lumalabas, kailangan pala may faith ka at pananatili, dalawa. So tinatanggap mo ba yung sinabi mo kanina na dalawa talaga ang kailangan? Faith at pananatili. Tama ba ito o mali? Yes, faith at Yes. pananatili. Yan. So ngayon, Tama po. Yes, tama po yan. Tingnan mo pa. Ito. Yes. Sapagkat po, sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, verse 6, ang sino mang hindi sumasa akin ay hindi ako sumasa kanya. So ibig sabihin dapat patuloy tayong nasa kay Kristo. Pero hindi po ibig sabihin na may gawa na yan sa kaligtasan, kasi po sinabing sa pamamagitan ng pananampalataya, walang kasi gawa. ang paksa kasi, lilinawin natin kapatid, huwag kang puro gawa. Ang paksa, affirmative ka. Sabi mo, faith lang ang kaligtasan. Ngayon, umamin ka, kailangan palang manatili. Ngayon, narinig ka ng mga tao, sabi mo, faith at pananatili. Lumalabas, dalawa na kaligtasan. Kasi nung tinanong kita, sabi ko, faith lang ba, ligtas ka na? Sabi mo, oo. Tinanong ko, sabi mo, yung pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi mo, hindi. Nung tinanong kita ng pangalawa, sabi mo, kasama na ang faith sa kaligtasan. So lumalabas, dalawa na ang kaligtasan. Faith at pananatili. Huwag mong babaguhin ang sagot mo. Ikaw sumagot niya, ang faith at pananatili. Ang tanong ko sa'yo, tama ba dalawa? Faith at pananatili ang kaligtasan. No, Tama ito o mali? Categorical. Mali. No. Mali po, kasi sapagkat po ang stand ko ay pananampalataya lamang, at doon po napatunayan ko sa mga sulat ni Apostol Pablo na pananampalataya lang, walang sinabi na pananatili plus pananatili, wala po, kapatid. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, yes eh, kasama ang pananatili. Ngayon mo naman. Ngayon, ano sa dalawa mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Sabi mo kanina, yes, kasama ang pananatili sa kaligtasan. Lumalabas, faith at pananatili na. Dalawa na, hindi na faith alone. Nag-yes ka eh. Ngayon naman, nung tanungin kita, kasama ba talaga ang pananatili dahil sinabi mo yan kanina? No naman ang sagot mo. Ngayon, nalilito ako.
Ano ba talaga? Yes or no, kasama ang pananatili o hindi? Huwag mo akong lokohin, kapatid. Maraming taong nanonood dito. Huwag tayong maglokohan. Kasama ba pananatili? Hindi. Hindi, sa kaligtasan, hindi ang pananatili. Kasi po, ipinaliwanag na po ni Apostol Pablo na ang ating panampalataya, yun po ang ating kaligtasan. Hindi po kasama, yun isa po yung resulta po, kapatid. Kaya makinig ka, hindi ka nakinig siguro kanina, sinabi ko sa Jess na tayo'y kay Kristo, siyempre, tutupad tayo sa utos si Kristo kasi sabi Yan. ni Kristo, Yan, if you no? love me, you Yan. will obey what I command. Okay, Next pakakawalan question, na kita kapatid. dyan. Kasi ang gulo ng mga sagot mo, yes or no eh. Kanina amin ka na, ngayon hindi naman. Ngayon ganito, sabi mo, kanina, sinusulat ko yung mga sinasabi mo, verbatim eh. Sabi mo, namatay si Kristo para tayo ay maligtas, sabi mo. Yes, po. Hindi Yes, po. sa mga gawa, sinabi mo yan. Narinig ka ng maraming mga tao. Hindi naman ako tutol dyan. Ito, tanong ko sa'yo. Ang tao ba, kaya niya bang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan? Hindi. Sapagkat ang makaligtas sa atin ay si Kristo lamang. Ayon po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will live in Him will not perish, but will have eternal life. So, ibig sabihin, walang iba. At si Kristo lang po yan, kapatid. Ayon po sa Acts chapter 4, verse 12. Sunod na tanong. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi kayang magligtas ng tao ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi mo yan, hindi kaya. Narinig ka ng maraming tao, huwag tayong maglokohan. Pag itong mabasa ko sa'yo, kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan, tatanggapin mo, sinungaling ka, sagot. Objection mo. Wait lang, time stop muna. So again, ang rules natin, hindi natin pinapayagan na maitanong yung mga ganyan. Tama. You can rephrase, Brother Barrio, sa yung tanong. Okay, sige. Sabi mo, hindi kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Ito, kontra ka kay James. Sabi niya, sa James ng 5:20, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at magtatakip na maraming mga kasalanan. Yan, tama ba si James dyan? Na merong taong kayang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan pag napabalik loob niya sa Diyos. Tama ba si James dyan o mali? Tama o mali? Okay, sagot. Sagot. Ito yung sagot, kapatid. Napuputol ka, bro. Okay, sagot ako, moderator. Napuputol ka, bro. Tama po si James. Ito, sagot. Okay. Ang sagot ko, tama po si James, pero hindi ka tama sa pag-intindi mo. Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. At bago natin puntahan ang ating first presentation, mga kapatid, ng negative, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Samson Rosin, Daog na bro. Shoutout din kay Pastor Jeremy Amlon, Faith Alone stand ko. Pero mahina yan si Butlay. Durugin mo yan, bro Mario. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta ng PAM. Mabuti na lang, mabait ang moderator. Ipit na sana. Shoutout din kay Brother Benchi Popoy ng ROG. Kayang maligtas ang tao. Shoutout din kay Taungaan Erwin. Mahirap talaga magkalisod-lisod lay. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ganap na pananampalataya ang sinasabi dyan ni Pablo na magliligtas ng kaluluwa dahil ang mga ganap na pananampalataya lang ang makakasunod ng tapat kay Jesus hanggang wakas. Shoutout kay Josel Mendoza, wala nang Kristuhanong isog, lakas ng loob mo, talo ka. Shoutout din mga kapatid kay sa ating mga nasa live. So tuloy-tuloy tayo dito. Brother Mario, negative presentation. Your time start now. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid, no? Yan, tinanong ko siya kanina, mapapansin nyo. Sabi ko, kaya ba magligtas ng tao sa kamatayan? Sabi niya, hindi, si Kristo lang ang tagapagligtas. Hindi naman ako tutol doon, si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero mga kapatid, no? Sabi sa James ng 5:20, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Nung binasa ko, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba si James na ang tao kayang magligtas ng kaluluwa? Sabi niya, yes. Yan kapatid, huling-huli ka. Ngayon, sabi ko sa kanya kanina, yung pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi niya, yes.
Nakalimutan niya yung paksa. Faith alone siya. Negative ako. Umamin yung pananatili kasama sa kaligtasan. Ibig sabihin, dalawa na lumalabas sa kaligtasan. Kailangan may faith ka, kailangan mo ring manatili. Nung mahuli siya, tinanong ko siya ulit ng pangalawa. Sabi ko, inaamin mo na ba na ang pananatili talaga ay kasama sa kaligtasan? Sabi naman niya, no. Yung kapatid, huling-huli si Butlay. Alam niyo mga kapatid, natatawa ko kay Butlay eh. Ito kasing si Butlay mga kapatid, ito yung kapatid ni Butlig na natutuliglig ng mga kuliglig. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Yung mga aral nito hindi naman galing sa kanya eh. Galing yan sa pastor niya na minana sa lolo niya na minana ng lelang niya. Kaya si Pastor Butlay natutuliglig lang yan ng mga kuliglig. Sino yung mga kuliglig? Yung pastor niya. Bakit? Ito sabi ni Apostol Pablo sa Galatia ng 1:8. Sabi diyan, kung mangaral kami ng ebanghelyo, kahit mga anghel na mangaral ng iba sa ebanghelyong aming pinapangaral sa inyo, ay matakwil. Yan kapatid, no? Sa Biblia pala, meron tamang ebanghelyo na dapat ipangaral. Yan. Ewan ko na kung naiintindihan ni Butlay yan. Kung ibang ebanghelyo ang ipapangaral mo at hindi tama, sabi ni Apostol Pablo, kahit kaming mga anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng iba sa ebanghelyong aming ipinapangaral, ay matakwil. Kaya ako mga kapatid naniniwala itong si Butlay, pati yung relihiyon neto, na itakwil na to ng Panginoon eh. Bakit? Ayaw kasi nila ng utos. Ayaw nila ng gawa na kalakip ng pananampalataya. Sabi ni Kristo, sa Juan ng 12:48, sabi niya, ang nagtatakwil sa aking salita ay nagtatakwil sa akin. Ito pa lang si Butlay, ayaw niya ng gawa. Kanina pa siya salita ng salita. Walang gawang makakapagligtas. Unang Timoteo 1:9, walang binanggit na gawa dyan. Alam mo, Butlay, marami ka palang hindi naiintindihan sa Biblia. Alam mo ba, nung tawagin ng Diyos ang mga Kristiyano, tayo ay nasa ilalim ng gawa na patay. Pero nung tayo ay nasa Panginoon na, hindi na patay ang gawa nun. Meron ng gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang katunayan nga, Hebreo 9:14, ganito ang ating mababasa. Gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos upang maglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay upang tayo ay magsipaglingkod sa Diyos. Yan. Yung dugo pala ni Kristo Jesus naglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay. Kaya yung binasa mo kanina sa unang Timoteo ng 1:9, talagang gawang patay yan, hindi ka maliligtas niyan. Pero, merong gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Eto, makinig ka, hindi mo matututunan sa pastor mo. Alam mo kung ano yung gawa na ayon sa kalooban ng Diyos? Yan yung katwirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa sinabi ni Apostol Pablo sa isang talata ng Pilipos ng 3:9. Ganito ang sabi niya. Ako'y wag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ng katwiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ang katwiran ng buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, no, wag akong masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan, meron palang gawa na ayon sa sarili na sa makatuwid bagay sa kautusan, na pagsunod sa utos ng Diyos doon sa kautusan kay Moises. Ayan, hindi ka aariing ganap dyan. Bakit? Wala na kasi tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Tayo na ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Meron ng gawa ngayon na ayon sa kalooban ng Diyos. Anong gawa ito, kapatid? Galatia 5:14. Sapagkat dito ngay nauuwi ang buong kautusan. Sa makatuwid bagay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung palang gawa na kalakip ng pananampalataya, yan ay yung pag-ibig. Diyan nauuwi ang buong kautusan sa ating panahong mga Kristiyano. Yan, baka akala mo kung anong kautusan. Ikaw pala, pag nag-aral ka ng Biblia, lahat pala ng gawa sa'yo pare-parehas. Para ka palang si Mords. Pag nakabasa kayo ng gawa sa Biblia, pare-parehas. Alam mo kapatid, maraming gawa sa Biblia. Merong gawang ayon sa kautusan ni Moises, merong gawang ayon sa sarili, at merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pala ligaw na ligaw yung relihiyon mo. No? Alam mo kapatid, naiintindihan kita kung bakit ka nagkakaganyan.
Kasi sabi ng Kawikaan ng 14 ng 38, ang musmos ay magmamana ng kamangmangan. Kaya ako naniniwala, may minana ka sa pastor mo Isa kang musmos na nagmana ng kamangmangan. Kaya naiintindihan kita. Pero huwag kang mag-alala kapatid. Yung mga mangmang kasi, sabi ng Biblia, sa unang Korinto ng 14 ng 38, ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya tama yan. Manatili ka lang sa kamangmangan. Kasi utos siya ng Diyos Alam mo, Butlay, natupad sa'yo kasulatan. Tinupad mo. Ikaw yung mangmang na nananatili sa kamangmangan. Yan kapatid, no? Alam mo kapatid, huwag kang magagalit. Kasi sabi sa Kawikaan ng 22 ng 24, sabi niya, huwag kayong makipagkaibigan sa taong magagalitin. Ni sa mainiting tao man, ni huwag na kayong sasama. Yan, pag ikaw nagalit sa akin, Butlay hindi ka nasasamaan ng mga kaibigan mo, utos yan ng Panginoon. Kasi nga, sabi sa Kawikaan ng 27 ng 3, ang galit ng ang bato ay mabigat at ang buhangin ay mas matimbang. Ngunit ang galit ng mangmang, sino yung mangmang? Si Butlay ay mas mabigat pa kaysa mga yaon. Yan kapatid. Kaya huwag kang magagalit. Yan, yung pagkamangmang mo sa unang Korinto ng 1 ng 27, yan, tinawag talaga ng Panginoon yan, yung mga mangmang. Pinili ang mga mangmang sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. Kaya lang, kakaiba kang mangmang. Hindi ikaw yung mangmang na pinili para hiyain yung marurunong. Ikaw yung mangmang na timang na walang alam na mukhang alamang. yan kapatid, no? Alam mo, Butlay, marami kang matututunan sa akin Ganito, no? Sabi sa unang Juan, ng 3 ng 18 ng 19, sabi ni Apostol Juan, sabi niya, Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitanin ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngayon nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yan kapatid, no? Yung gawa pala ang nagpapatotoo na tayo ay nasa katotohanan. Pero ang nakapagtataka, mga kapatid, ayaw ni Butlay ng gawa. Kaya ako naniniwala itong si Butlay, hindi ito napahayagan ni Kristo Kasi ayaw niya ng gawa. Ang katunayan nga na napakahalaga ng gawa, ito sabi ni Kristo, Juan ng 14 ng 15, if you love me, keep my commandments. Yan kapatid, no? Pag mahal mo ang Diyos, ingatan mo yung kanyang mga utos. Si Butlay, kanina pa salita ng salita, walang gawang makakapagligtas kontra ka kay Jesus. Alam mo, Butlay, kung tatawagin mong Panginoon si Kristo, ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ayaw mo ng gawa Anong katunayan? Juan 6 ng 46, ganito ang sabi ni Kristo. Sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi naman niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Yan, Butlay! Ayaw ni Kristong tawagin mo siyang Panginoon. Kaya ako, mga kapatid, hindi naniniwala. Hindi ko alam kung sino yung Diyos ni Butlay Kasi ayaw niya ng gawa. Yan, kapatid, no? Mahahalata ka ng mga tao. Kitang-kita ngayong kasinungalingan mo. Alam mo kung sino ama mo? John 8 ng 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao at sinungaling. At walang katotohanang nananatili sa kanya. Yan kapatid, yan ang iyong ama. Bakit? Walang katotohanang nananatili sa iyo Kasi sabi sa unang 1 ng 3 ng 18-19, pag gumagawa ka, sumusunod ka sa mga utos, yan ang nagpapatotoo na ikaw ay nasa katotohanan. Ikaw ayaw mo ng utos, ayaw mo ng gawa. Piruin mo yung gawa, pinipilit mo, ayaw mo. Kaya ako naniniwala, wala ka sa katotohanan Hindi ka napahayagan ni Kristo. Bakit? Anong katunayan na mahalaga ang utos at ang sumusunod sa mga utos ay pinapahayagan ni Kristo at nalalaman niya katotohanan? John 14 ng 21, ganito ang ating mababasa. Ito sabi ni Kristo, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Yan kapatid, no? Pag tinutupad mo utos, iibigin ka ni Kristo, iibigin ka ng ama. Magpapakahayag sa iyo si Kristo. Sa'yo pala, kaya pala wala kang alam sa Biblia, paiba-iba sagot mo. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative.